Sa mga magbabakasyon sa Eastern Visayas, umabot bago magpasko ang pagbubukas ng San Juanico Bridge. Sa mga sasakyang may 15 tonelada ang bigat, gaya ng mga bus, may mga bahagi pa rin inaayos at mahigit 1 bilyong piso ang gastos. Ayon sa Pangulo, hindi aabot sa ganyan kung walang katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina. May mahigit 6 na buwan ding naantala ang normal na daloy ng trapiko sa San Juanico Bridge, tulay na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Leyte at Samar sa Eastern Visayas. Mayo ng taong ito, matapos ang structural assessment, tumambad ang mga pinsala sa tulay na itinayo noong pandekada 70 at may mga bahagi nito ang mahina na. Dahil hindi naligtas ayon sa DPWH, agad na nagpatupad ng 3 toneladang limit sa mga sasakyan pwedeng dumaan sa tulay. Mga maliliit na sasakyan lang tulad ng mga kotse, jeep at van at one-way pa. Ipinag-utos noon ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng tulay at ngayong araw December 12, itinaas sa 15 toneladang limit ng mga pwedeng dumaan. Two-way traffic na rin ang kaya. Pwede nang dumaan ang mga 6-wheeler at mga pampaserong bus. By Christmas time, by New Year, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun. Naging malaking dagok ang limitadong kapasidad ng San Juanico Bridge sa ekonomiya ng rehiyon. 600 milyon kada buwang kawalan base sa pagtaya ng NDRRMC. Ang mga nagko-commute kasi, nagpapalipat-lipat ang sasakyan at ang mga kargamento at produkto isinasakay sa barge at kinailangang idaan pa sa mga pantalan. Ang mga bakal na yan sa ilalim ng tulay ang ginawang agarang solusyon ng DPWH para tiyaking ligtas sa madaanan ng San Juanico Bridge na two-way traffic at para sa mga sasakyang may hanggang 15 tonelada ang bigat. Pero magpapatuloy ang rehabilitasyon ng tulay at inaasahang sa third quarter ng susunod na taon ay may babalik sa orihinal na kapasidad ang tulay na hanggang 33 tonelada. Ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge sinimulan bago pa man pumutok ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pero ayon sa Pangulo, katiwalian pa rin ang dapat sisihin kung bakit napabayaan ang tulay at kinailangang gastusan ng 1.1 billion pesos ang rehabilitasyon nito. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit na ano. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon ngayong umaga si Public Works Secretary Vince Dizon at si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Wala ang kinatawa ng 1st District ng Leyte na si Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng pagbisita sa Tacloban, nagtungo naman ang Pangulo sa Bacolod City. Una para inspeksyonin ang nagpapatuloy na oplan kontrabahan ng lungsod sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig na magtatagal hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Isang Mambulok Creek sa mga priority waterway sa lungsod na bahagi ng mga solusyon sa mga pagbaha. Kasunod yan ay sinilip ng Pangulo ang pagpapalawak at pagpapaganda ng Banago Port sa lungsod. Layon nitong mas iangat ang antas ng serbisyo ng Banago Port na pangunahing pantalan hindi lang para sa mga pasahero kundi maging sa mga roro at produktong agrikultural tulad ng asukal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.